Bilang magkakapatid sa pananampalataya bilang Katoliko ay sabay-sabay po tayong magantanda ng krus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Yes, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa oras na ito, na pinagkalooban mo po kami ng oras at panahon upang makapakinig ng mensahe mula sa inyong pinadalang mensahero. Salamat din po sa biyaya ng buhay, kalakasan, at sa biyaya ng lahat ng bagay ng aming pangangailangan. Tunay na dakila ka, Panginoon, at linuluwalhati ka namin, pinapupurian ka namin sa oras na ito. Nawa po, alisin mo po ang espiritu ng antok, espiritu ng pagkabagot, bagkos, ibigay mo po sa amin ang katuparan ng inyong kalooban sa oras na ito. Ang lahat pong ito ay sinasamot pinagdarasal po namin sa pangalan ni Kristo na aming Diyos, tagapagligtas, at nawa makarating sa inyo ang awiting ito na aming hinanda para parangalan ang inyong pangalan. At all times I will bless Him, His praise will be in my mouth. My soul makes its rejoice in the Lord. Humble with heart, every good will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt His name together forever. I sought the Lord, He heard me and delivered me from my fears. Let us exalt His name together forever. I sing His praises, magnify the Lord. Angel of the Lord, those who fear His name. The Savior name and deliver them from harm. The Lord is working yonder, and that your good things. From their ending faces sing the song. Let us exalt His name together forever. I serve the Lord, He heard me and delivered me from my fears. Let us exalt His name together forever. I sing His praises, magnify the Lord. Children of the seal of life, blessed will become my witness and life. The world and the people sing Jesus' name of strife. Righteousness and living there you die. Let us exalt His name together forever. I serve the Lord, He heard me and delivered me from my fears. Let us exalt His name together forever. Oh, sing His praises, magnify the Lord. Oh, sing His praises, magnify the Lord. Oh, sing His praises, magnify the Lord. Yes, Lord God, we praise You, we glorify You, Panginoon. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa araw na ito, na kung saan, Panginoon, hinatid mo kami ng inyong panyapak at ginawa mo kaming free ngayong araw na ito. Ang lahat ng ito ay samot dasal namin sa pinakmataas sa pangalan ni Kristo Jesus, naming Diyos, tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Pwede na po kayong
Ayan po, no? Kamusta po muli sa mga naka-attend nung nakaraan? Sabi nga nung speaker na si Brother Terry Terwell, doon sa God's Love, yung hindi makaka-attend ngayon, nahatak ni ang kalaban. Pero nandiyan kayo, nagpapatotoo na malakas ang Panginoon. Yung iba, medyo talagang sinundo namin, pero talagang hindi kinaya ng powers nila. Yung iba kasi panggabi. Pero sa susunod, i-workout namin na makasama nyo muli sila. Salamat din po sa mga bagong nandito ngayon, sa nagpaunlak. Kahit na nakulit kayo namin, kahit na katanghalian tapat, ay pinaunlakan nyo po ang panawagan ng Panginoon. Salamat din po sa mga nagdala sa inyo dito na pinanalangin po namin na bigyan ng guardian angel. Yung mga nagsundo sa inyo, yung mga nakiusap sa inyo, yun yung mga guardian angel na pinadala ni Lord. Sa oras na ito, hindi ko na po pakakatagalin. Gusto ko pong ipakilala sa inyo at sabihin sa inyo ang topic ng ating CLP ngayon. Ang talk po natin ngayon is talk number 2 kasi po, nakaraang March 2 po kami nag-umpisa. Ang God's Love po na pinangunahan na nagpanayam po si Brother Terry Terwell sa kabutihan ng Diyos, yung paglikha niya, yung pananatili at continuous na pagmamahal niya sa atin. Ngayon naman po ay mapapakinggan po natin sa araw na ito kung sino si Jesucristo sa ating buhay. At ang pinadalang mensahero sa atin sa araw na ito, sila ay nagtapos noong November 1992 po. Matagal na po. Kumbaga pioneer na po sila sa Couples for Christ. Sila po ay nagtapos sa San Felipe Neri Parish Church in Mandaluyong City. Sila po, ang kanyang asawa po, ang pangalan po ay si Sis Lori Nevado. At sila po ay pinagkalooban ng Diyos ng 3 anak. 3 anak po na babae. Nasa service po sila ng Family is a Gift. Sila po is 33 years in service to be exact. Ang present service po nila is Family is a Gift, Family Ministry overseas in China lang naman. Sila po ang may hawak ng buong China. Hindi ko na po pakakatagalin. Tulungan niyo po akong salubungin ng palakpakan si Brother Molong Nevado. Magandang hapon po. Magandang hapon po mga kapatid. Ako po ay si Molong Nevado. Kasama ko po ang aking asawa, si Lori. Ayun po siya sa likod. Ayan po, yung napakagandang babae doon. Ayan, ayan. Di ba bagay kami? Ayan. Okay. Ayan. Kailangan yung magaling dyan. Okay. Okay. Ayan po yung aking pamilya. Asawa ko po si Lori, yung aking 3 anak na babae, si Julia, si Jamie, at si Jean. Sila po lahat ay tapos na sa pag-aaral. Si Julia po ay isang civil engineer, si Jamie, architecture graduate, at si Jean Richie, magna cum laude sa marketing. Lahat sila nagtapos sa Lasal. Sa Lasal po sila. Ay ito po ang aming personal info. Kami po ay mag-asawa ng 33 taon. Kami po ay kinasal noong 1992 sa Mandaluyong. Kami po ay tiga Mandaluyong. Ako po at si Lori, yung asawa ko ay batang mental.
Pero sabi niya, ako lang daw batang mental. Tagaloob po kami. Ako po isang retired Smart executive. Ako po nagtrabaho sa PLDT at Smart for 39 years. Kare-retire ko lang po noong January 31 this year. Matanda na po ako, 61 na ako. Okay, ako po, nung ako'y nagtatrabaho, ako po'y head ng sales at ako po'y assistant vice president. Kami po ay 33 years na rin sa community ng Corpus for Christ. Nung kinasal po kami, nag-CLP po kami kagad, katulad po ng ginawa natin ngayon. So at that time, batang-bata po kami noon. Makapal pa yung buhok ko that time. Makapal pa po yan. Kami po ngayon ay nagsaserve sa Family sa Gift. Yung Family sa Gift, isang programa po ng Corpus for Christ yan. Ito po yung pagbabahagi ng ating mga charism as well as yung ating mga formation and teaching sa mga non-CFC. So, yun po yung ating ginagawa ngayon to help out yung ating evangelization. At kami rin po ay nagsaserve bilang family ministry head sa China. Nakapokus po kami ngayon sa West Philippine Sea. O, tingnan nyo, kung tagal na tumawa. Ayan. Okay, yun. Gusto. Ayan. Okay, kami po yung nagsaserve doon. Marami po po sa China. Alam nyo po sa China, tao doon. Minority ang Catholic doon. Pero ang dami po ng minority doon. Kahit nasabihin mong 10% lang ang Catholic doon, sa 1 billion, halos 100 million mo yun. Marami po ang populasyon ng China. Kaya po, marami po tayong kapatid na CFC, na Corpus for Christ sa China. Okay, so yun na lang. Kami po yung nag-serve sa family ministry. Kami po yung naging provincial couple coordinator ng Kids for Christ, naging provincial couple coordinator ng Youth for Christ, naging sector coordinator ng Singles for Christ, naging handmaid si Lori na coordinator for about few months. And kami ngayon ay kami po ay talagang sa family ministry kami lumaki. Okay, ang topic natin, who is Jesus Christ? We need to know who is Jesus Christ is in our life. Kilala naman natin si Jesus. Pero alam nyo, ang pagkakilala natin madalas tungkol sa pangalan. Kasi sabi nga nila, pag kayo po ay isang ama, halimbawa si brother, anong pangalan mo po? Brother Jay. Jeyo. Si brother Jeyo. Ilang anak mo bro? Dalawa. Sigurado kung anak mo kamukha mo. O, di ba? Kasi ako, yung anak ko nakita nyo, napakagaganda, di ba? Kasi silang tatlo, kamukha ko. Ito yung asawa ko. Biro nyo, siya yung asawa ko, napakaganda. Ako, kamukha ng mga anak kong babae, di ba? Napakaswerte na mga yun, di ba? Kaya, nako. Nakita nyo, they grow like us. They grow like us. Yung aking mannerism, yung ugali ng asawa ko, they get it from us. Nakuha nila yan sa akin. Diba? Pati hindi lang yung itsura. Pati yung mannerism at pati yung kanilang mentality at kanilang ugali ay kumukuha sa amin. Diba? Minsan kasi, pagkakilala natin kailangan gano'n ang ating pagkilala sa magulang. Kasi gano'n ka, kaya pagka ang magulang mabait, malamang na malamang, mabait ang mga anak. Amen? Kaya yung dalawang anak mo, bro, mabait siya, sigurado ako. Ayun, tingnan mo, mabait Ay, 3 anak ko po, napakabait, napakabasunurin. Alam niyo sa Corpus for Christ, meron po kaming, po dito, yung mga bata, sabi namin, hanggat hindi kayo nakakatapos, walang boyfriend. Totoo po yun. Yung panganay ko po anak, si Julia, hanggat hindi nagtatapos sa kanyang kurso na civil engineer, hindi po siya nagbo-boyfriend. Hindi niya sinasagot yung nanliligaw sa kanya. Halos 2 taon nanligaw sa kanya yun. 2 taon ba? 3? Mga ganon. 2 years. 2 years po nanliligaw, hindi niya po masagot. Kasi sabi niya kahit sa nanliligaw sa kanya, hindi kita kayang sagutin hanggat hindi
ako tapos sa pag-aaral. Kasi yan ang usapan namin ng tatay ko. Alam niyo, nung nakatapos yung anak ko, after nakagraduate siya, sabi niya sa akin, Dad, 2 taon na po nanliligaw yung boyfriend ko. Pwede ko na po bang sagutin? Kinabahan ako bigla. Medyo first time ko kasi panganay ko po yun eh. Sabi ko, para mag-aasawa na yung anak ko. Parang, ang masakit doon, a few days, dumating sa bahay, yung manliligaw. Sabi ng anak ko, Dad, andyan po yung yung manliligaw ko. Nangatog-tuhod ko. Sabi ko, magsi-CR lang ako. At pumasok po ako sa CR, mga 2 oras ako sa CR. Hindi ako makalabas. Hindi ko maharap yung lalaki. Sabi ko na lang, tinext ko yung lalaki. Sabi ko sa kanya, anak, doon sa lalaki po ay maliligaw niya. Hindi pa kita kayang harapin ngayon. Bumalik ka na lang. 2 oras na ako sa CR eh. Anyway, pero usapan. A few days after, sabi ko sa, November 1, birthday po nung birthday ng lalaki. Sabi ko, sige anak, sagutin mo na yung manliligaw mo. Pa-birthday mo na sa kanya na siya'y sinagot mo ng araw ng kanyang kaarawan. Sinagot niya. Pero, hirap na hirap po akong gawin yun. Pero, usapan ay usapan. Kaya, November 1, sinagot niya yung kanyang boyfriend. At ako po ay meron ng parang anak na lalaki ngayon. Kaya, 2 taon na siya, silang mag-boyfriend-girlfriend ngayon. Sabi ko sa kanya, mag-asawa na kayo. Kasi 28 na po yung anak ko. Sabi ko, kailan ka mag-aasawa? Sabi niya, mga 33. 33? Mag-asawa ka na! Ako po yung nabibilit. Paano yung may prayer meeting po kami? Kasama ko po doon yung mga senior. At lahat ng pinag-uusapan ng topic ay tungkol sa apo. Ako yung walang ma-share dahil wala akong apo. So sabi ko sa kanya, mag-asawa ka na para mag-apo na ako! Anyway, yung anak ko po kasi napakasumasunurin. Nakita niya kung paano kami namuhay mag-asawa at ganun po sila. At nakikita namin na yung aming mga traits, yung aming mga ugali, nakikita namin sa mga anak namin. Kaya po, ganun po siguro yun. Kung ano yung nakikita nila, yan ang gagawin nila. Ganun din po sa ating Panginoong Jesus. Yes, kilala natin si Jesus. Kaya ano, kumusta buhay nyo? Kami po ay sumusunod sa Diyos. Sumusunod sa ating Panginoon. Kumusta po kayo? Yung mga gawain nyo ba yung gawaing maka-Diyos? Diba? Kasi ang isang Kristiyano, ang isang tagasunod ni Kristo, naaayon ng buhay sa sinusunod na Kristo. Diba? Kailangan naaayon, nababasa ibang tipong si Brad, si Jeyo, parang kitang-kita ko si Jesus sa kanya. Nagliliwanag sa kanya. Di ba? Hindi dahil sa ulo niya, ha? Hindi dahil sa... Pero, di ba, parang nararamdaman mo yung nasa kanya si Kristo kasi ginagawa niya yung mga bagay na maka-Diyos. Di ba po? So, kami pong dalawa yung mag-asawa, 33 years na mag-asawa. Kami po yung magkasama rin sa trabaho. Tiga-smart din po asawa ko. At halos araw-araw magkasama po kami. Magkatabi kami matulog. Paggising ko, masaya ako kasi nakikita ko asawa ko. Ganda-ganda asawa ko. Diba? Tapos makikita niya ako, ewan ko sa kanya kung ano yung pakiramdam niya pag nakikita niya ako. Diba? Tapos, papasok kami, sabay kami papasok sa opisina, sa Makati. And then, uuwi kami, kakain kami sabay. For 33 years, ganyan ang ginagawa namin. Pero hanggang ngayon, hindi nagbabago ang pagmamahal ko sa kanya. Parang gandang-ganda pa rin ako sa kanya. At alam ko, poging-pogi siya sa akin. Diba? Okay, so, this time, mga kapatid, dito natin malalaman na kailangan na kilalanin si Jesus. Ano ang kayang ibigay ng Panginoon ito sa atin? Ano ang kaya niyang itulong sa atin? Ano ang kayang ibigay na inspirasyon sa atin ng Jesus na ito?
Hindi pwedeng sa pangalan lang natin siya kilala. Hindi pwedeng sa pangalan lang. Pagka nangailangan tayo, sa Kanya tayo tatakbo. Kailangan kilala ka rin niya. Sabi niya, ang mga tagasunod ko, kilala ko. Kasi ginagawa nila ang direksyon na gusto ko. Kaya pag kayo dumulog sa Diyos, pag kayo dumulog kay Jesus, tinutugon tayo. Kasi kilala tayo na tagasunod ni Jesus. Amen ba yun? Amen. Now, kailangan natin, sabi dito, si Jesus kasi mismo nagtanong eh. Sabi niya sa Mark 8 verse 27, Who do people say I am? Sino ako sa mga tao? Parang katulad na sinabi ko sa inyo, sino si Jesus sa inyo? Si Jesus ba dahil kilala niyo lang siya? Kilala niyo siya sa pangalan? O kilala niyo lang siya pagka may kailangan ka? Diba? Who do people say that I am? Sino ako sa mga tao? They said in reply, ikaw si John the Baptist. Talagang hindi nila kilala. Si Juan Bautista raw siya eh. Ikaw si Elijah. Ikaw yung isang propeta. Ay, sabi niya, kung ano-ano sinasabi, di ba? Still other people says, he is a prophet. Siya ay isang propeta. And he asked them, but who do you say I am? Sabi ni Peter, you are the Messiah. Ikaw ang tagapagligtas. Then he warned them not to tell anyone about him. Kasi, ang gusto ni Jesus, makilala siya ng bawat taong gusto siyang makapanaig, makasama, makilala. Okay. Who is Jesus? Alam niyo si Jesus, alam niyo ba na si Jesus ay 2,000 years mahigit na. More than 2,000 years na nangyari, na nabuhay si Jesus, pinanganak si Jesus. More than 2,000 yan. Alam niyo ba na ang best-selling na libro, alam niyo ba ang best-selling na book hanggang ngayon? Best-selling to walang makaka-break no. Hindi, kahit si LeBron James, hindi niya kayang i-break yung record na to. Na-break ni LeBron James sa basketball yung record ni Abdul Jabbar sa most points sa NBA, di ba? 50,000 points na, pero si Abdul Jabbar yata ay nasa 40,000 points na. Biro mo siya, naka 15,000 points na. Pero etong Bible na to, wala pang nakaka-break sa all-time na pinakamaraming nabiling libro. Wala. Ito ang pinaka-best-selling na book. Why? It tells about God. It tells about Jesus. Kwento ni Jesus to. Kwento ng Panginoon. Kaya binibili ng mga tao. Diba? Best-selling. When millions claim to be following, countless of men and women have given their lives. Binigay nilang buhay, yung mga santo, yung mga martir. Binigay nilang buhay nila para sa pangalang Jesus. Pag binasa nyo ang buhay ng mga santo natin, yung mga apostoles natin, na kahit sila ay nabibingit sa alanganin o sa ang buhay nila ay alam niyang malalagay sa alanganin, patuloy nilang ibinalita ang mabuting balita na si Jesus ay Diyos. Di ba? Pinamalita nila yan. Kaya karamihan sa kanila namatay. Si Pedro, pinako sa krus ng pabaliktad. Yung iba, sinunog. Yung iba, pinugutan ng ulo. Yung iba, binato hanggang sa mamamatay. Dahil ano na yun, tradisyon yun ng mga lumang mga Hudyo di ba? Yung babatuhin ka hanggang sa mamatay ka. Yung iba, alam mo ba, may isa pang mga apostoles, nilublob sa kumukulong mantika. Pinakain pa sa tigre. Siguro, gutom na gutom yun. Pinakain sa... Grabe, ganyan ang mga kinalagyan ng ating mga apostoles na ito. Dahil kay Jesus. Diba? Next, Jesus is in history.
History is full of men and women who claim they came from God. Ang history po magsasabi na maraming mga lalaki at babae na nagsasabi na sila'y galing sa Panginoon. But Jesus is the only person in history ever pre-announced. Alam niyo ba yun? Yung mga nagkiklaim na sila'y galing sa Panginoon, wala naman nagsabi sila, nagsabi noon sa sarili nila, galing ako sa Panginoon! Yeah? Pero si Jesus, wala pa siya sinasabi ng darating siya. Wala pa si Jesus, sinasabi ng may darating ihanda ang daan, magbago at magsisi. Diba? Kahit ng panahon pa ng mga propeta na sinasabi, merong darating na nakapagligtas. May Mesiyas na darating. Pre-announce. Kita nyo? Si Juan Bautista, sabi niya, hindi ako karapat-dapat na magkalas ng kanyang sintas, ng kanyang sandalyas. Kahit si Juan, sabi niya, ganun kardangal, ganun kadakila ang Panginoon na darating after him. Si Juan, sinasabi niya lang, ihanda ang daan, magsisi kayo at magbago. Yan ang sinasabi ni Juan, dahil dadating na ang Diyos na higit pa sa akin. Higit sa akin. Pre-announce. Diba? Nakita niyo yung kwento o alam niyo yung kwento na paano pinanganak si Jesus? Paano siya kinonsip ni Maria? Paano kinausap si Maria ng Anghel Gabriel? At sabihin sa kanya na ikaw ang napili magdala sa sinapupunan ang anak ng Diyos. Nakita niyo yun? Pati yun. Pati yung pagdating niya. Pero pre-announce, alam ng mga kaharian, ng buong kaharian, noong unang panahon na mayroong ipapanganak na tagapagligtas. Kaya ang ginawa ng Herodes na, di ba, pinagpapatay yung mga firstborn child. Kasi ayaw niyang matabunan siya nung darating na tagapagligtas na ito. Yung tatlong mago, yung wise men, sinundan nila yung star. Kasi base sa kwento, na pag sinundan mo yung star na yan, matutuntun mo ang anak ng Diyos na sinilang. Kaya yun ang naging guiding light nila papunta kay Kristo, kay Jesus, nung pinanganak. Kaya nung pinanganak si Jesus, andun yung tatlong mago. Nakita niyo yung how God designed everything, pre-announced, prepared everything for the coming of Jesus. Jesus was born, convert toward the person of Jesus. Jesus, an absolute unique figure in human history. Nung dumating si Jesus, nahati ang kalendaryo. Diba? Diba? Yung busy dati, before Christ, kapag dating ni Jesus, yun yung kalendaryo ginagamit. Pagdating ni Jesus, nabago. Napalitan ng AD. Yung BC, naging AD. Ano yung ibig sabihin? Anno Domini. Diba? Latin word, it means in the year of the Lord. Biro mo, binago niya yun. Nung dumating si Jesus, binago ang kalendaryo, ginawang AD, in the year of the Lord. Ang ibig sabihin ng Anno Domini. Ibig sabihin, they recognize the coming of Jesus. Okay, Jesus was born in Bethlehem of Virgin Mary. Si Virgin Mary, yung kinuwento ko kasi, at pinanganak sa isang ama na tumayong ama. Tumayong ama. Kasi pag binasa nyo mahihigi ang conception, si Joseph ay hindi nakipagtalik kay Maria para buuin si Jesus. He was preconceived by the Holy Spirit. Diba? So ngayon, siya ay tumayong ama ni Jesus. Kasi dati, pag hindi, alam niyo ba, pagka ang babae na buntis at walang ama, papatayin yun. Papatayin yun.
Kasi sasabihin ng mga ikaw ay ikaw ay marumi. Ikaw ay nakiapig. Di ba? Sasabihin nila, nakipagkano ka sa isang lalaki na hindi mo kaano-ano at hindi mo asawa. Kaya, siya ay dapat patayin. Kaya dapat may manindigan at ang nanindigan nun ay si Joseph. Si Saint Joseph. Okay. He was never been away. Si Jesus, hindi siya umalis sa paligid ng Nazaret, ng Israel o ng Jerusalem. Siya nandun lang. Hindi siya lumayo ng 150 kilometers away kung saan siya pinanganak. He had never been in the cities kung saan ang populasyon ay mas marami. Marami pa sa 50,000. Maliit lang na lugar ang kinalagyan ni Jesus. Hindi siya nag-aral sa mga school na katulad ni Socrates, ni Plato, ni Aristotle. Hindi siya nag-aral. Pero alam niyo, pagka nagsalita si Jesus, parang punong-puno ng wisdom, punong-puno ng kaalaman. Di ba? His short ministry attracted only a modest number of disciples. Nung nagsimula ang kanyang ministry, public ministry, pinili niya yung kanyang mga apostoles at karamihan ng kanyang mga apostoles ay uneducated, mangingisda, ordinaryong tao. Yung isa makasalanan pa. Yung yung nangongolekta, yung tax collector. Di ba? Sino ba yun? Si Matthew? Oh, siya tax collector. Sinasabi yung tax collector dati kasi kasalanan. Noon pa yun, ng unang panahon. He showed, di ba? Yan ang mga pinili niya. And he showed tenderness. Si Jesus, pinakita niya yung kanyang kababaan loob, kanyang kabutihan. Hindi siya nakitaan ng kasamaan. Nakitaan siya ng compassion. Nakita niyo paano niya pinagaling ang may mga sakit. Yung mga paralitiko na pinabahon niya at pinalakad niya muli. Bulag! Mula nung siya'y pinanganak, binigyan ng paningin. Sinong ordinaryong tao makakagawa nun? Yung patay, binuhay. Si San Lazaro. Di ba? Si Lazarus. Patay na ng ilang araw. Nakalibing na nakabalot na yung buong kamay at katawan at nakalagak na sa libingan. Binuksan yung libingan. Lazarus, come out! Lumabas si Lazarus, nabuhay. Yung patay, nabuhay. Yung bulag, nakakita. Yung paralitiko, nakalakad. Yan yung mga nangyari nung panahon ni Jesus. Nagpakita rin ng anger, lalo na nakita niyang binababoy ang kanyang simbahan. Nakita rin natin ang kanyang kalungkutan nung siya'y umiyak. At siya'y nalungkot nung nalaman niyang namatay yung kanyang best friend na si Lazarus. At nung nalaman niya na nung huling gabi, bago siya nagsimula ang kanyang paghihirap, nung siya'y lumuhod sa Gethsemane at siya'y lumuha ng dugo, nakita natin ang kanyang kalungkutan. Yet, he was an impressive person. Lahat, pati yung mga Saduceo noon, yung mga Pharisees dati, namangha sa kanya at nainggit sa kanya. Kaya siya gustong ipapatay. Kasi ayaw nilang magkaroon ng kalaban, di ba? That's how charismatic, that's how magnetic Jesus was during that time. He was a magnetic leader and a man of extraordinary authority. Bakit? Kahit yung demonyo, pinalayas niya doon sa inaalihan ng demonyo. Diba? Yung demonyo, kilala siya eh. Takot na takot sa kanya. This is how powerful Jesus is. This is how Jesus, paano niya kayang ibigay sa atin yung nagawa niya noon.
gaano niya tayo pwedeng i-bless. Kung paano niya tayo gustong tulungan. Mapaligaya. Diba? Okay, Christ history. What did Jesus say and do about himself? Kailangan. Una, Jesus forgive sins. Nagpapatawad po siya ng kasalanan. We can read it at Mark 2, verse 5 to 7. He claimed that he could forgive sin. Nakakapagpatawad siya ng kasalanan. Okay? Something only God can do. Tayo po ba nagpapatawad? Tayo ba nagpapatawad? Kanina, pinatawad ako ng asawa ko. Kasi sabi ko, magsisimba kami, kailangan patawarin niya muna ako. Di ba? Pero, again, di ba tayo ba nagpapatawad pa si Jesus? Kahit gaano katindi ng kasalanan mo, kaya kang patawarin. He can forgive sin. Kahit gaano kalaki yan. Jesus claimed to possess all powers in heaven and on earth. Ha? Sabi ko nga sa inyo, He possessed all the power in heaven and on earth. Kaya nang bumuhay ng patay, kaya na magpagaling ng may sakit. Yung isipin niyo, yung unang-unang miracle niya, yung tubig, ginawa niyang alak. Diba? Siya na yung pinakamayamang tao at pinaka-powerful na naging tao na naging Diyos. Hindi mo siya kilala! Hindi namin siya kilala! Yes, kilala natin sa pangalan, pero sa buhay niya, na ganyan pala to. Again, mga brothers and sisters, when we know about Jesus during our first CNP that we attended 33 years ago, we embraced Jesus. And the Lord has blessed us. First, He blessed me with a beautiful wife, Lord. He blessed me with a good job. Ako po ay nagtapos sa isang public school na elementary, sa Mandaluyong Elementary School. Ako po ay nagtapos sa high school, sa Quirino High School, sa Bacoor, sa Santa Mesa. And I finished my college at Polytechnic University of the Philippines. Puro public school. Ang tuition ko lang sa PUP dati, 1,600 lang yung aking first year na tuition fee. Kasi public school. Pero the Lord has blessed us. Me, personally, I was blessed by God to have a good job. Paano mo maiisip ako na yung nagtapos sa lahat ng publikong school, aabot sa ganitong estado ng aking corporate life? I've been competing on my corporate life. I've been competing with those employee graduated in Ateneo, in LaSalle, and all those prestigious school. Me, I just graduated in PUP. But I was able to get that promotion almost every other year. I started as a filing clerk. Pero the Lord has blessed me. Why? Because I was able to know Jesus at early of my life. And we embrace Jesus as our Lord and Savior. And because of that, Jesus bless us. Bless us. Kaming dalawang mag-asawa, hirap po kami magkaanak. Almost 5 years kami na hindi nagkakaanak. Minsan, sabi nung prayer leader namin, Brother Molo, wala bang anak? Wala po eh. Sige, mamaya, ipagdadasal ka namin. Okay. Ano po yun? Chapter assembly. Pero ginawa sa simbahan, kaya ang dami po nun. Ang chapter, cluster assembly yun. So, ang dami, halos kalahati ng simbahan ng San Felipe Neri sa Mandaluyong, halos punong-puno ng Corpus for Christ. Sabi niya, siyempre, proud ako kasi pagdadasal niya raw ako. Siya yung prayer leader.
Biglang nagdasal sa harapan. Lord! Hawak ang mikropono. Lord, pinagdadasal namin si Brother Mo at Sister Lori! Okay. Wala po silang anak! Nalaman ng mga tao, wala akong anak! Gusto kong magtago. Pero pinagdasal niya ako sa maraming tao. Sabi niya, Lord! Pinagdadasal namin si Molo at si Lori. Sana bigyan mo po sila ng anak! After the prayer meeting, after po nung assembly na yun, lahat ng tao, kasi maingay po ako maingay ako, lahat halos kilala nila ako, Brother Molo, wala ka palang anak, mahina ka bro! Mahina ka! Hindi, alam mo ba paano gumawa ng baby? Sabi niya, ganito lang yan. Pagka dumating na sa sukdulan, tataas mo yung 2 paa. Tapos bibilang ka ng 5 minutes! Tapos nakataas ako pa, 5 minutes. Ginawa ko naman wala pa rin. Hindi pa rin nangyari. Pero alam nyo, after a while, the Lord has blessed me. Blessed us. Si Lori called me. And sabi niya, nagpa-check up ako. O ngayon, buntis ako. Nabuntis si Lori. So, magkakaroon na ako ng anak. So, lumabas po yung anak ko, babae. Ang prayer ko, sana lalaki. Pero, nilabas, babae. So, si Malunggay, dumating. Si Malunggay. So, after a while, after a month, nabuntis ulit si Lori. Sariwa pa yung hiwa niya. Kasi cesarean siya. Sabi ng biyenan ko, ano ka ba naman mumulong? Ano ka ba naman? Sariwa pa yung sugat ng asawa mo, binuntis mo na. Ano yung malay ko po? Yung unay 5 years, ngayon na isang buwan, nabuo na agad. Nasundan agad after a month. After nang pinanganak yung una, after nabuntis na siya. At dumating po yung pangatlo, babae ulit. So, nakatatlong babae. So, sinan lahat ngayon tapos na. Diba? Blessing yun. Why? Because we embrace Jesus. At kinilala namin, sino Jesus? Anong kaya niyang ibigay sa amin? Anong kaya niyang itulong sa amin? Anong kaya niyang ipagkaloob sa akin? Okay? So, Jesus claimed straightforwardly that He is God. We can read it at John 8:56 to 58 or John 10 verse 30. His contemporaries came to the realization that He was God. Si St. Peter, ikaw ang Panginoon at Diyos. Di ba? Si St. Thomas, sabi niya nung doubting Thomas, ikaw ang akin, ikaw ang Diyos. You are my Lord and my God. Now, tatlong bagay lang naman yan. It's either siya ay sinungaling, na siya ay Diyos, o siya ay loko-loko. Or siya ay nagsasabi ng totoo. Kung siya ay loko-loko, ay siya ay nagsisinungaling. Wala. If Jesus claimed na siya ay Diyos, but nagsisinungaling siya, para alam nila, para sino ba talagang dapat natin paniwalaan? Jesus claimed to be God must be either true or false. Totoo ba ito o hindi? Kung hindi, then we only have two alternatives. Either he knew it was false, in which case he would be a liar. So siya yung nagsisinungaling. Kung false. Now, could Jesus have lied? Tingnan natin. Makikilala natin kasi yung taong sinungaling base sa kanyang ginawa at sa kanyang mga sinulat. At sa kanyang mga sinabi. Look at his moral purity. Kita niyo kung gaano kalinis ang buhay ng Jesus na ito. Paano siya nabuhay mula ng pagkabata hanggang sa siya'y namatay. Paano kasi gaano siya kadesente, gaano siya ka-proper sa kanyang pagsasalita, gaano ang respeto niya sa mga tao pagka nagsasalita siya. Kita niyo yung talino niya, yung kanyang pag nagsalita siya, he really express intelligence. Diba? Yung talino niya sa pagsasalita. Madalas tinatanong siya eh. Alam niyo, nung panahon noon, lagi siyang tinatanong. At pagka tinanong siya, laging, tricky question. Kasi, alimbawa, dati, hindi ka pwede magsalita laban sa Roma. Hindi ka pwede magsalita laban sa Roma.
Hindi ka rin naman pwede magsalita ng laban sa mga Hudyo. So, damn you do, damn you don't. Parang sabi niya. So, tinanong siya, Teacher, kailangan ba kaming magbigay ng tax? Kasi number one issue yun eh. Sinisingil sila ng tax ng mga Romano. Dapat ba kami magbigay ng tax sa Roma? Pagka sinabi niyang hindi, syempre, huli siya ng mga Roma. Kasi nagtuturo siya ng ideology na mali. Kasi magagalit ang mga Romano. Sigurado, papatay siya nun. Pag sinabi naman niya na magbigay kayo, magagalit ang mga Hudyo kasi isa yun sa mga kinokontra talaga ng mga Hudyo. Ayaw nila talaga magbigay sa Roma, sa mga Romano. Ano sagot ni Jesus? Ibigay sa Panginoon, sa Diyos, ang para sa Diyos. Ibigay sa simbahan, ang para sa simbahan. Nakita niyo how intelligent Jesus was during that time. Trap question kasi yun eh. Nakita niyo, ito ba'y nagsisinungaling? Di ba? Ito ba ay sinungaling? His sound intellect and airs truth every time he talk of something. Consider his character, that he is so original, consistent siya sa mga sinasabi niya, lahat ng sinasabi niya mula sa simula hanggang sa huli ng kanyang hininga. Pagmamahal. Pagmamahal. Diba? Hindi nagbago yun. He carried out a plan of unparalleled contribution, moral magnitude, and greatness. Yung isa bang katulad ni Jesus, yung isang tao, mamamatay ka ba sa kasinungalingan? Alam mo, mamamatay ka. Ikaw ba ay Diyos? Diba? Sasabihin niya ba na, hindi, ayoko mamatay eh. Ayoko mamatay eh. Diba? Ligtas na kagad siya, diba? Pero he allowed himself to die. Hinayaan niya siyang mamatay. Kung hindi siya sinungaling, lungo-lungo yan! Di ba? How would you allow yourself to be killed? Kung yung sinasabi mo ay walang katotohanan. Ngayon, kung talagang walang katotohanan, namatay ka dahil sira ulo ka. Check natin yung pag-iisip ni Jesus. Could Jesus be a lunatic or loko-loko? We do not see any abnormalities. Wala tayong nakikita abnormalities at imbalance. You read the Bible. You read yung kanyang public life during his time. Basahin nyo sa mga sinasabi niya, he's so consistent. He's so intelligent. He's so profound in all the speech o mga salita na sinasabi niya doon sa Ebanghelyo. Diba? That usually go along with being the rain. Nagkaroon ba na kayong pagkakataon, nakapag-usap na kayo sa may tama? Diba? Alam nyo kagad may tama to? Diba? Alam natin eh, nararamdaman natin yun. Si Jesus, kung may tama yun, sa simula pa lang mararamdaman ng mga apostolis yun. Mararamdaman niya kahit na mga Pariseo, lalo na yung mga high priest nung panahon na yun, na lahat sila alam nila yung batas. Lahat, ilang libo ang batas. Alam ng mga Pariseo yun, alam ng mga high priest yun. Sigurado, dali ka agad siya. Pero hindi. He's so consistent. There's no anything, proof, o any instance na siya ay nagpakita ng abnormalities ng kasiraan ng ulo. Then, kung hindi siya liar, kung hindi siya sinungaling, at hindi siya siraulo, totoo sinasabi niya. Diba? Si Jesus ay tunay na Diyos. Jesus did speaks the truth. He was and is the Son of God as He claimed. Diba?
So si Jesus talaga ay Diyos. In His entire life, wala siyang sinabi kundi paano tayo ihahon, paano tayo ililigtas niya, paano tayo patatawarin sa ating mga kasalanan, paano siya magiging tapat sa atin, paano na tayo mabibigyan ng walang hanggang saya, paano niya hinahanda ang ating mansyon sa langit. Every time we do things about God and we follow Jesus, then something in heaven is prepared for you. Nakahanda yan para sa iyo. Diba? Ililigtas ka ni Jesus. It is through the cross that He reveals. Why? After He died at the cross, He resurrected. Nabuhay siyang muli. Tamang-tama. Mahal na araw ngayon. Diba? This is a good time for us to reflect on ourselves. Paano tayo nabubuhay? Sino si Jesus sa atin? At paano natin siya susundin kung siya nga'y talaga sa inyong pananaw, siya talaga'y Diyos. Mamimili lang naman kayo. Sabi nga, He is the most powerful God. Person and God. And He has everything. Ang lakas ng kakampi nating si Jesus, ba't hindi tayo kakampi dyan? Ba't hindi tayo tatawag sa Kanya? Minsan, kung kailan huli na, saka tayo tumatawag. Mabigat na yung problema mo, Lord, di ko na kaya to! Yeah? Di ko na kaya to! Lord, tulungan mo ko! Ikaw naman. Pwede mo naman magdasal noon pa. Pero ngayon ka lang dumulog. Kung kailan nandun na sa pagkakataon na wala na talagang solusyon. But God works in so mysterious way. Kahit na alam mong parang wala nang pag-asa, pero minsan nabubulat ka, Hoy! Paano nangyari to? Di ba? Paano nangyari to? Yung bang akala mo wala ka ng pag-asa, bigla ka makakakilala ng isang babaeng na magsasabi sa iyo, alam mo, mahal na mahal kita, kahit sino ka pa. Aba, may pumatol sa iyo. Diba? May naniwala sa iyo at hanggang ngayon nag-aalaga sa iyo at nagmamahal sa iyo. Parang asawa ko. Sa kabila ng 33 taon na kami nagsasama, walang pagkakataon na hindi niya na ako'y pinabayaan niya. Diba? Kasi sa Panginoon, lahat maganda. Yeah? Amen ba yun? Sino dito yung nag-asawa ng 5 years and below? 5 years? Ayan, 5 years. Alam mo ba, pagka natutulog daw kayo, ilang years na kayo? 2 months pa lang? O, kasama ka na dito. Pero nagsasama na kayo. Magkatabi na kayo matulog. So, pag natutulog daw kayo, face to face. Edel, face to face. At nagkukurutan pa, ay, kit mo! Yeah? Sino dito ang 10 years? 10 years. 15 years and below. 15 years na mag-asawa. 15 years. Wala na. O basta 15 years. Kung silang dalawa, 5 years and below, nagkukurutan at face-to-face matulog, yun daw 15 years, side by side. Side by side. Wala nang kurutan, degmahan na lang. Diba? Ito matindi. Sino rito ang 20 years and above? 20 years! Ang dami nyo! 50 years! Saludo ako sa iyo, bro. Brother Randel, I honor you. Hindi ka nagsasawa sa asawa mo? Hinalikan mo pa? Sa lips! Ang tindi mo, Siya hindi siya nagsawa sa'yo. Hindi rin. Nakita mo, for 50 years. Sige, palakpakan natin sa brother natin. Nakita nyo? Pag natulog daw sila, si Brother Rendel, at saka, ang pangalang wife mo? Wife mo? Baby. Si Baby,
kung matulog daw sila, hindi na face to face. Hindi na side by side. Hindi. Back to back. Back to back na lang daw. Wala nang purutan. Wala nang deadmahan. Utupan na lang! Wala lang yan. Hindi, kunyari lang yan. Pinapasaya ko lang kayo. Ikaw naman. Pero alam niyo, through the years, minsan nawawalan tayo ng pakialam sa isa't isa. Kasi, if we don't put Jesus in this relationship, it's really hard for us to stick together. Diba? Sabi nga, pag bagong kasal daw kayo, ang kanta nyo, Gloria. Purihin ng Diyos. Diba? Siyempre, masaya lagi Gloria. Diba? Pero pagka 15 years, iba na kanta. Panginoon, maawa ka. Diba? Kasi naaawa ka naman sa kanya. So, paano mga anak mo? Diba? Naawa naman mga anak mo. Kaya nagsasama kayo dahil lang sa awa. Diba? Pero mabigat pag 12 years in above. Hindi na ang kanta, iba na. Kung Diyos, parang gusto mo lang mamatay yung isa. Paano mo lang yung hindi na mamatay, hayop ka! Ano ba? Ay, nako. Pero yun po in the absence of Jesus, in the absence of God in our marriage, sabi nga nung isang bata, tinanong ng pare, Neng, ba't nandito ka? Umuwi ka na sa inyo. Ayoko po. Bakit? Ayoko po. Bakit? Ang tatay ko po kasi impacto. Ang nanay ko, bruha. Talaga? Samahan kita sa mga nanay at tatay mo, impacted bro. Walang ganon, hindi totoo yan. Tapos, tanda, pagdating ng pare, kasama niya yung anak ng bata. Nagsisigawan sa bahay. Sumisigaw yung babae. Impacto ka talaga! Ayun ka! Kulang na naman bigay mo! Buhay na! Lasing ka naman! Diba? Tapos sabi ng babae, gumanti lalaki, ikaw naman, bruha ka! Wala kang ibang kilala kundi pera! Ano po, talagang ganon. Talagang bruha at impacto. Sabi ng pare, totoo nga. Hindi lang. Ayoko na po umuwi. Uwi ka na. Ayoko po umuwi. Impyerno po dyan. Paano impyerno ang bahay mo yan? Hindi, tignan niyo po. Aalis po ang tatay ko. Biglang sabi ng tatay niya, makaalis na nga sa impyernong bahay na to! Impyerno nga! Diba? Impyerno nga ang bahay! Diba? Again, brothers and sisters, in the absence of Jesus, in the absence of God in our life, those patawa-tawa, pero it happens. Diba? Now, ililigtas tayo ni Jesus. The moment we say yes to Jesus, and the moment na kinilala natin si Jesus at sinabuhay natin, yung gusto niyong buhay para sa atin, then Jesus will be with us. The Lord Jesus will bless you. Pagpapalain tayo ni Kristo. Ang pagliligtas ng ating Panginoon hindi natapos sa krus. Ang pagliligtas at kapatawaran ni Kristo hanggang ngayon ginagawad ni Kristo sa mga taong dumudulog at lumalapit sa Kanya. Di ba? Jesus Christ is a true God and true man. Iniimbitahan niya tayong muli. Tama-tama, Kwaresma ngayon. He is inviting us again to love, to repent, magsisi, at magpatawad. And let's celebrate. The moment you say yes to Jesus, the moment you say yes to God, let's celebrate. Celebration po yun. Naalala niyo po yung alibughang anak? Pagkatapos niyang lustayin ang lahat ng kayamanan, buhay pa tatay niya, hiningin na yung kanyang mana. Tapos nung napariwara siya at wala na siyang matakbuhan, wala na siyang kahit 5 sa kanyang bulsa, wala na. Ang kinakain niya, pagkain ng baboy, inaagawan niya pa, umuwi siya. Malayo pa lang siya, natanaw na siya ng tatay niya, tumatakbo ang tatay niya, niyakap siya. Ibinalik ang kapangyarihan niya bilang tagapagmana, kinilala siyang muli bilang isang anak, at sila'y nag-celebrate. Nagpatay ng
pinatabang buya, sabi niya. Naghanda sila, sabi ng ama, sabi niya, ang anak ko na namatay ay muling nabuhay. Ngayon, kasama na ulit na amin. Ganyan po ang Panginoon sa atin. Kahit ano pong ginawa natin, He will always embrace us and accept us in His kingdom. Di ba? Ang masakit, every time we are away with Jesus, tandaan nyo to yung wala nga sa iyo si Jesus, ang dami mo ng biyaya Kasi mahal ka pa rin niya kahit nung makakasalanan ka. Ngayon pa, nakasama ka ni Jesus, sigurado ko, mas malakas ka sa Kanya. Why? Kasi nga nung makasalanan ka at malayo si Jesus at hindi mo siya kilala, mahal ka pa rin niya. Every time nagugising ka sa umaga, nabubuhay ka pa rin. Nihihinga ka pa rin. Mayroong mga tao nagmamahal pa rin sa'yo. Ngayon pa kaya na tinanggap mo si Jesus? Diba? Okay, in Jesus that you seek when you dream of happiness, He is waiting for you. Kung kayo'y nananalangin ng isang ligaya, isang maligayang buhay, naghahantay lang sa atin si Kristo para tayo ay Kanyang punuin. Kung naghahanday ka ng kagandahan, kahit sino ka pa, God is attracted on you. It is He who provoke you with that thirst of fullness, will not let you settle for compromise. It is He who urges you to shed the mask of false life. Aalisin niyo yung false life, yung balat kayong buhay, aalisin sa inyo yan at papalitan ng buhay na totoo na kasama si Kristo. Okay, what does it mean to be a Christian? Paano naman maging Kristiyano? Kasi kilala nyo na si Jesus. Meron kailangan Kristiyano tayo. Sabi nga, ang Christian, Christ yun, root word nun, Christ. Christ. Pag sinabing Kristiyano ka, nagasunod ka ni Kristo. Nakikita sa iyo si Kristo. Parang ano lang yon. Ang apelido ko, Nivado. Ang tatlong anak ko, Nivado yan. Diba? Alam nila, anak ko yan. Dahil saan pangalan niya Nivado. The same with Christian. Ang first name natin, Christ. Ang last name natin ay I am nothing. I-N-A-M. I am nothing without Christ. Wala tayo kung wala si Kristo. Kaya magpupuno sa atin para masabing tagasunod tayo ni Kristo, dapat tayong maging tunay na Kristiyano. We need to be Christian. For some people, Christianity is a mere religious system. Di po. But the truth is that Christianity is a relationship. Kailangan may relasyon tayo sa isa't isa. Parang yung asawa mo. Nung sinabing asawa ko na siya ngayon ay si Mrs. Nivado. Di ba? Hindi naman siya tinatawag sa pangalan niya, nung apelido niya nung siya ay Roque. Roque kasi yung Mrs. ko. Hindi siya Mrs. Roque. Noong dalaga siya. Pero nung may asawa na siya, Mrs. Nivado na siya. Di ba? Ganun din tayo. Di ba? We have relationship with Christ and we identify ourselves as with Christ. Kaya dapat, hindi lang sa pangalan, dapat sa buhay ay isa tayo. Di ba? To be a Christian means loving personal, meron tayong loving personal relationship kay Jesus. Dapat mahal mo si Kristo. Pag mahal mo ang isang tao, gagawin mo para sa Kanya. Di ba? Kung mahal mo ang isang tao, mahal ko ang asawa ko, gagawin ko lahat ng sasabihin niya sa akin. Di ba? Sabi niya sa akin, paghahalikan ko siya, dapat mag-ahit daw ako ng balbas. Kasi pag wala may balbas ako, hindi niya ako papakisin sa kanya. Kasi nagkakaroon siya ng rashes pagka may bigote. Kaya mamaya mag-aahit ako. Ili-lips to lips ko kagad siya. Di ba? Mag-aahit ako, di ba? Ginagawa ko yun, di ba? Sabi niya, umalis kami sa Mandaluyong kasi kumpare ko si Benhar Amalos. Kumpare ko po yun. Kandidato ngayon ng senador. Pero bahala kayo kung gusto yung boto. Kung ayaw niyo, wag. Pero kumpare ko po siya. Tiga Mandaluyong po ako.
inaanak niya yung panganay ko. But anyway, doon ako sa Mandaluyong kasi kung nandun ako, sigurado politiko ko. Ayoko po doon. Kasi po, laging, alam niyo na sa politika. Diba? Hindi ko na kailangan sabihin pa. Kaya kami lumipat sa Cavite. Inalayo ako ng asawa ko. Sabi ng asawa ko, kung ayaw mo umalis dito, ako aalis. Hindi, sasama ako sa iyo. Kaya nagsama kami dito. 1999, lumipat kami sa Cavite. 1999. Nandiyan po kami sa Salawag, sa Diamond. Doon po kami nakatira. So, nalayo ako sa politika. Siyempre, hindi na ako lasinggo. Hindi naman ako mukhang babaero. Di ba? Mukhang manyak. Pero hindi naman mukhang babaero. Di ba? Napagkakamalan akong manyak eh. Kasi alam mo nyo, sales. Head po ako ng sales sa Smart. Minsan nagpunta ako sa Bicol. Pagdating ng gabi, mga alas 9 ng gabi, may kumakatok sa kwarto ko. Oo, pagbukas ko, babae, grabe. Ang ganda! Batang-bata eh! Oy, sexy! Sexy! Tinanong ko yung babae, sabi ko, sino ka? Regalo po ako sa iyo. Ha? Regalo? Ako mag-isa sa hotel. Kung kayo tiga Bicol, sigurado, alam niyo yan. Villa Caceres, yung hotel. Anong gagawin ko sa'yo? Kahit ano. Sabi niya, tinawagan ko yung distributor ko. Sabi ko, pare, ikaw ba nagpadala ng babae? Yes, sir, sa'yo talaga yan. Kasi we treat our boss like a king. King pala ako. Sabi ko, kunin mo yung babaeng to sa harapan ko. Pag hindi mo inalis sa harapan ko to, tatanggalin kita! In a few minutes, nasa harapan ko. Kunyari, ikaw yung distributor. Ikaw! Ano kaya mo sa akin, manyak? Mukha lang akong manyak! Member ako ng Couples for Christ! Sabi ko sa kanya. Kasi dati tayo mga lalaki, pag maraming babae, macho! Di ba? Pagkaisa lang ang babae, asawa mo, ante! Di ba? Pero hindi. Kung isa naging tapat na asawa, kahit nasan ka pa, ang hirap maging asawa. Ang hirap maging ama. Kaya yung tunay na asawa, yung husband at ama, siya ang tunay na macho. Kasi mahirap maging ama, mahirap maging asawa. Natapat, di ba? Yan ang tunay na macho. Kaya pagka tayo naging Kristiyano, tayo mga tunay na macho. Machunurin tayo! Diba? Sa Diyos! Diba? Amen! Okay. Tapusin ko na to. Malayo na narating natin. Okay. So, ganoon lang po. Ang sinasabi ko lang, kung si Kristo ay tatanggapin natin, we are ready to follow Jesus. We need to be a true follower of Christ. Kasi Kristiyano tayo. Nakakahiya nga minsan, pag tinignan mo yung statistics, tinignan niyo po ang statistics. Almost 90% of population natin dito sa Pilipinas, Katoliko. Alam niyo po yan? 85 to 90% of the people na Kristiyano ay Katoliko. Pero karamihan na nakakulong, Katoliko rin. We do not follow Christ. Marami sa atin hindi sinusunod si Kristo. Nakakita ko yan, bro. Ito yung papel. Diba? Nakita nyo? Nakuha nyo? Kaya, ang dapat natin gawin, we need to follow Jesus. A Christian is a person of faith. Kailangan meron tayong pananampalataya. Naniniwala na tayo si Kristo ay ang ating tagapagligtas. Siya ang ating Panginoon. We should have faith. Ang isang taong may pananampalataya, nagsisimba. ang isang taong may pananampalataya at isang Kristiyano, nagdadasal. Nagdadasal. Bago kumain, bago umalis ng bahay, bago lahat ng bagay na gagawin mo, you give prayers first. Di ba?
Christian on the person provides hope. Laging may pag-asa. Kaya natin yan. Tayo mga Pilipino kilala sa pagiging resilient na kahit anong bagyo ang dumating sa buhay natin, kaya natin lagpasan. Why? Because we always have hope. Laging may pag-asa. Hanggat may buhay, may pag-asa. A Christian is a person of love. Ang isang Kristiyano, mapagmahal. Kaya dapat, bawasan na natin yung mga nakukulong na Katoliko. Kailangan kumonti na sila. Bakit? Kasi may pagmamahal. Okay? In conclusion, tapusin ko na to. Pero share ko muna, bago ako mag-conclusion. Meron tayong sharer. Tatawagin ko po sa inyo ang ating kapatid na si Brother Ezekiel at si Sister Mera Reyes para magbigay sa atin ng sharing ng kanilang buhay. Okay. Good day, mga brother and sister. Ako pala si Ezekiel Reyes. At ito po ang aking asawa, si Mira. Nung in-invite kami dito ng kumpare ko, si paring Satur at si Maring Mira, ay Maring Jocelyn. Dito po sa Couples for Rice. Nung una po, kami po mag-asawa ay sa una, hindi pa po kami naimbitahan dito. Medyo naabahan po. Nung una po kasi, lagi po kami nag-aaway mag-asawa. Nung hindi pa po kami sa Couples for Rice. Nung na ano po kami sa Couples for Christ, medyo maganda na po yung pagsasama namin. Medyo kung anong problema, napapagdaanan, napapag-usapan. At nung dumarating kami dito sa Couples for Christ, October 12, 2024, ang na-share ko lang po, yung dati po, yung nasa altar po namin na Bible, hindi po dati namin pinapansin yun. Hindi po namin na binabasa, hindi po namin binabasa. Nung nakasali na po kami ng Couples for Christ, lagi na po namin nababasa kada gabi. Nag-share kami mag-asawa bago ang matulog. Nababasa na po namin. Naano po rin sa amin yung, lumapit rin po sa amin yung ano ng Panginoon sa amin eh. Lumapit rin po. Yung faith po namin, lumakas rin po. Doon po lang po. Maraming po salamat. At sa mga baguhan po, huwag po sana natin, lagi lang po tayo natin. Maganda po itong CLP po. Yun lang po. Ito yung asawa ko. Magandang hapon po sa inyong lahat, brothers and sisters. Ako nga po pala si Sister Mera. Bago lang po kami dito sa community, sa CFC. Gaya nga po ng sinabi ng asawa ko, last year po kami graduate. Yung una pong invite sa amin ng kumare at kumpare namin, hindi po siya tumugon. Ako lang po yung umattend. Naka-attend po ako na ng 2 talk. Last year pa po yun. Kasi po, 2023. Una kami in-invite po talaga, 2023. Tapos, hindi siya umattend. Ako lang yung mag-isa. Ngayon, sabi ko sa kanya, couples nga yun eh. Sabi ko, bakit lagi lang ako? Medyo na panghinaan po ako na ng loob. Kaya hindi na po ako umattend sa talk 3. Kasi nga po may trabaho po siya ng Sunday. Ngayon, pinapanalangin ko yun kasi sabi ko, parang nakikita ko yung gawain ng couples. Bisan kasi nakikita ko rin dito sa chapel. Malapit lang po kasi yung bahay namin. Kasi nabiyan ko siya, sana may ma-invite ulit tayo. Tapos po yun po, parang biglang, nung 2024,
Hindi namin ni-expect. Bigla kaming pinuntahan uli nung kumari namin. Meron na naman daw pong CLP. Sabi ko, attend na tayo. Unang araw na naman, ako na naman mag-isa po. Yung talk 1, di na naman po siya umattend. Tapos sabi ko sa kanya, ano mo, ulit na naman yung history na ako lang uli. Sabi ko, parang nakakaya naman na 2 invite na po, hindi pa kami umattend. Tapos kinumbinsi ko siya, sabi niya. Sabi ko, try na natin kasi sabi ko, hindi mo ba nakita yung ginawa ni Lord na wala ka nang pasok ng Sunday? So, ibig sabihin, ito na yung calling niya na pwede na tayong maka-attend. Kasi nung 2023, may trabaho po siya ng Sunday. Hindi siya maka-attend. Ngayon sabi ko, ginawa si Lord na, parang hindi ba tayo naiya, si Lord na yung gumawa ng way para lang makapag-serve na tayo sa Kanya. Tapos yun, umattend na po kami, yung tuloy-tuloy na, thank you Lord, talagang pinagdasal ko po yun. Kasi sabi ko sa kanya, nung dalagat binata kami, active din naman po kami sa simbahan. Magkaiba lang po kami ng community na sinalihan. Ako po sa Legion of Mary, siya sa Knight of Columbus. So sabi ko, parang mas maganda na to na magkasama tayo sa gawain. Magkasama po, parang mas masarap sa feeling. Kaysa yung babalik ako sa Legion of Mary, babalik siya sa Knight of Columbus, sa Salitran pa po siya, ako po dito, magkahiwalay. Sabi kong ganun, kaya the best na po itong couples. And tapos, talagang pinag-pray namin na tutuloy na namin yung 8 weeks. Tapos, hanggang sa nagustuhan po namin, sabi namin, ang laki na naitulong sa amin, especially po sa attitude po namin. Kasi dati, madaling sumama yung loob namin sa kapwa namin pag nakakarinig po kami ng hindi maganda. Talagang sumasama kagad yung loob mo. Pero nung nandyan na si Christ, nandyan na tinanggap mo na siya, gaya nga po na sabi ni Brother Mulong, embrace natin si Christ, talagang ipapakita niya, talagang hihilumin niya yung puso mo na maging mabuti ka. Kaya ngayon, pag kami naririnig na po kami hindi maganda sa kapwa namin, hindi na po sumasama yung loob namin, parang siyang magic. Hindi natin, parang hindi po, para sa akin naramdaman ko, parang magic na yung dati, ang bilis sumama ng loob mo, ang bilis mo magtampo, mabilis kang magalit, uminit yung ulo mo. Ngayon hindi na po. Talagang pinababayaan lang namin, tapos pinag-pray na lang po namin. At nakatulong din po yung sinabi niya na, yung Bible nga po talaga namin, talagang nasa altar lang po. Marami po kaming Bible kasi may nabibigay po sa amin. Tapos, naka-display lang siya. Tapos nung sinabi nga sa couples, kasi di ba nasa covenant po natin yun, na kailangan talagang magdasal yung mag-asawa at saka sabay rin kayong magre-read ng Bible. So, isinabuhay po namin yun. Tapos nung isinabuhay po namin, nandun pa lang po kami nasa Levitico. So, sa panahon pa ni Moises, yung mga commandments pa ni God. Tapos sabi ko, ang galing ni God na lagi niya sinasabi na, doon sa commandments na binibigay niya, lahat ng commandments na binibigay niya kay Moises, kung papansinin niyo po yung Bible, lagi niya sinasabi, ako ang Diyos. Lagi po nasa dulo yun. Ako ang Diyos, lagi niya sinasabi. So doon pa lang po, talagang nararamdaman na natin na kasama natin siya lagi. Kahit anong mga pagsubok po at problema yung pinagdadaanan namin. Talagang pag nandun si God, parang may miracle na ibinibigay po siya. Tapos si Jesus, dati madilim yung buhay namin mag-asawa. Totoo po yung lagi kami nag-aaway, especially po sa finances. Konting lang, mainit na yung ulo namin. Ako po yung parang laging nagwawala nun kasi mainitin po yung ulo ko nun. Tapos siya hindi na siya umiimik. Talagang halos araw-araw nag-aaway kami. Kung tutusin, maliit na bagay lamang po yun Material things, kung natin. Unlike si God, napakalaki po talagang bagay. Hindi na po kami masyadong nag-aaway ngayon. Nagugulat na lang po kami kahit na may mabigat kaming pinagdadaanan na pag-uusapan. Tapos kung titingnan po natin yung buhay natin, biglang may ibibigay si God na solusyon, unexpected, magugulat ka na lang na, paano natin na-solve tong problema na to? May pinagdaanan ka. Kunyari, example, wala kang, kasi tayo naman yung number 1 natin na problem, yung financial, di ba po? Magugulat ka na lang biglang may darating sa'yo na hindi mo naman alam kung saan galing, nakakasurvive ka. Unlike dati madilim yung buhay namin na pag wala talaga kami, as in, wala po talaga. Kasi nga, wala tayo kay Lord. Diba po? Ngayon, unlike na kay Lord na tayo, talagang binigyan niya ng liwanag. Sabi nga, ang natatandaan ko lagi sa sinasabi ni Jesus na
love your enemy, di ba? Lagi yung sinasabi. Dati kasi paano kami marunong magmahal ng enemy. Ngayon marunong na po kami magpatawad, di na sumasama yung loob namin, di ba? So, nandun na yung tinuruan kami ni Jesus na binigyan niya kami ng light and hope, na laging yung buhay natin merong pag-asa. Lagi tayong may pag-asa, hindi yung lagi daw tayong nawawala ng pag-asa. Kasi si Jesus, siya yung light natin, siya yung laging nagbibigay ng liwanag. At lagi niya sinasabi na yung ating life, full of hope. Lagi lang tayong umasa. Kumbaga, wag lang daw tayong bibitaw. Kasi may time kasi na, dahil lang bago nga kami mag-asawa, siguro adjustment kasi may mga edad na po kami na nag-asawa. Dumating na talaga sa point kami na maliit pa yung anak namin, wala pang 1 taon, ilang months pa lang. Dumating sa point na gusto na namin maghiwalay. Sabi namin, maghiwalay na lang tayo kasi parang wala namang patutunguhan tong pagsasama namin. Although may blessing na kami, may anak na. Tapos, nung nakilala namin tong CFC, dahil nga kay Sister Jocelyn at kay Brother Sato, si Jesus binigyan niya kami ng liwanag. Sabi niya na, bakit kayo, di ba pag pinag-isa po ng Diyos, pinagbuklod kayo ng Diyos eh, hindi na dapat pwedeng maghiwalay. So, parang nandun na yung guidance ni Jesus Christ, since yun naman po yung topic natin, si Jesus, binigyan niya kami ng liwanag na, bakit kayo maghiwalay? Totoo pa talaga yun eh. Dumating ng fight na gano'n. Na ako po talaga yung sumuko. Sabi ko yun na, kasi siguro nanibago lang po ako dahil bagong asawa. At tagal ko kasing dalaga. So parang hinahanap ko yung buhay ko ng pagiging dalaga. Yung parang ayoko may responsibility. Kung gano'n po, totoo po talaga yun. Tapos, yung siguro nandun din yung ginhawa ng buhay, yung sarap ng buhay. Kasi nung nag-asawa ko sa kanya, sabi nga, kung talagang tagasunod ka ni Jesus, kaya mo pansinin yung krus na ibibigay niya sa'yo. Si Jesus nga, hindi siya nagreklamo eh. Namatay siya sa krus. Hindi niya inano si God, bakit anak siya ng Diyos, pero namatay siya, di ba? Pinatay po siya. So parang, dun dumating sa akin yung point na na-realize ko na, bakit ako nagreklamo? Paano buhay na meron ako ngayon? Kasi parang complaint po ako nun eh. Nung bago ako nag-asawa, parang lagi, ba't ganito, ba't ganun? Lagi akong ganun. Yung sa aming dalawa. Tapos, yun nga, kasi nga, nag-iba yung buhay ko na nag-asawa ko. So, parang, gusto ko na siyang i-give up. Pero si God, nung nag-pray ako, kasi nag-pray po ako nun, sabi ko, God, bigyan mo naman ako ng sign kung ano yung dapat kong gawin. Bakit kasi yung isip ko na parang litong-lito kasi, ang dami kong humahadlang. Sabi ko, tas, thank you po, bro. Tapos sabi ko nung nag-pray po ako ng isang gabi, sabi ko na, God, ano ba talaga? Nakikipag-iwalay na ba ako? Kasi, lagi ko naman pinag-pray sa'yo na gusto ko na mag-asawa. Gusto ko na mag-anak. Kasi nga, ako po yung hindi nag-asawa sa amin magkakapatid eh. Medyo may edad na po ako. So, tapos nung, binigyan niya nga ako ng asawa. Tapos parang, pinag-question ko pa siya na bakit nang hirap? Diba gano'n? Kasi nga, ganito pala pag nag-asawa ka, sabi kong gano'n. Pero, nung nasa CFC na kami, na-realize ko na napakabuti ng Diyos. Kasi binigay niya yung hiling mo, yung wish mo. Kung matagal mo nang pinag-pray, binigay niya. Pero ikaw, parang sa sarili mo, hindi mo naman pinahalagahan. Kaya dapat, na-realize ko na ito na nga yung blessing. Tapos, at the same time, may anak ka pa, binigyan ka pa ng anak. Dati nga po, pinag-pray ko lang makapag-asawa ko. Tapos, doble pa yung binigay na blessing ni God. Bago kami, ilang buwan pa lang kami mag-asawa, meron ka na kagad na another blessing. Kumbaga, parang nandyan na eh. Kinumpleto niya na kasi sabi ko, gusto ko ng isang buong pamilya. Tapos yun, na-realize ko na, ito na nga yun eh. So, nung umaga, nagising ako, bigla pong nagbago yung puso ko. Kasi yung araw na yun, gusto ko na pong makipag-iwalay sa kanya. Gusto ko na umuwi sa amin. Sabi ko, dadalhin ko na lang yung anak ko, tapos single mother ako. Sanay naman po ako mag-work, magtrabaho. I-stop lang naman po ako mag-work yung asawa na po ako sa kanya kasi nga, pag may edad na yung babae, bedrest, pinagbe-bedrest na ng doktor sa pagbubuntis, hindi ka pwedeng mag-work. Tapos yun, yung umaga na nagising po ako, talaga hindi ko makakalimutan. Parang, nakita ko yung rosary. Mahilig ko kasi ako magsabit ng rosary sa dingding namin. Nakita ko, tapos parang,
tinignan ko yung cross. Sabi ko, Jesus, ano bang gagawin ko? Kasi litong-lito yung puso ko. Mahal ko yung napangasawa ko, pero parang ang sakit, naghihiwalayin mo rin. Tapos may anak pa kayo. Tapos yung biglang parang may sign na, parang bang may bumulong sa'yo na, ito yung binigay ng Diyos. Ito yung biyaya ng Diyos. Di ba matagal mo nang pinagdarasal yun? Bakit ka mag-give up? Kaya doon pumasok sa buhay namin si Jesus na, eto ako, nandito lang ako, kasama mo ko. Kahit na anumang pinagdadaanan nyo, nandito lang ako kasi ako yung nagbibigay sa inyo ng liwanag. Kumbaga, siya talaga yung light. Kaya simula nun, talagang pinag-pray ko na sana makapag-serve uli kami sa simbahan. Tapos, ang bilis po ng answer prayer. Parang wala pa pong 1 taon, na-invite na kami dito. At ang pinakamasaya pa po, 2 pa po kami magkasama. So, parang yung lesson ko po doon, na dati gusto ko makipaghiwalay sa kanya, pero ang galing ni God, pinagsama pa kayo, tapos magsiserve kayo ng sabay para sa kanya. Yun po talaga yung pinagpapasalamat ko. Kaya salamat po talaga dito sa Couples for Christ na isa kami sa mga napili ng Diyos para magbalik loob sa Kanya. Kasi parang yung buhay namin dati parang hindi ang gulo-gulo po. Dahil nga lagi kami nag-aaway. Pero ngayon na nandito na si God sa amin. Thank you, Lord. Parang wala nang parang kaya lumipas yung araw, hindi na po kami nag-aaway. Kahit anong bigat ng problema yung pinagdadaanan namin ngayon. Kahit na simple lang po yung buhay namin. Kahit minsan na nahihirapan, pero walang away. Kaya yun po talaga yung pinagpapasalamat ko sa Diyos. Kaysa dati na lagi kami nag-aaway. Tapos, lagi kami ako ba po yung mahilig ng mga gamit namin. Ganun. Although hindi naman po siya nananakit. Ako lang po talaga yung parang laging mainit yung ulo na mabuo po. O parang laging naiirit na kagad. Kaya thank you po talaga. Maraming salamat po talaga sa inyo. Yung nga po, talagang pinagpapasalamat ko sa Diyos. Kasi sabi ng Panginoon, ito na yung pinag-pray mo eh. So dapat, you accept. Kapag in-accept mo kasi si God, embrace mo siya, talagang huwag kang bibitiw. Walang yakap ka lang po sa Kanya. Parang yun po yung natutunan ko po. Kaya thank you po sa inyo mga brothers and sisters. God bless us all po. Salamat po. Salamat. Thank you sa sharing. Okay. Anyway, conclusion na tayo. Narinig na natin. Ngayon, tinatanong ko ulit kayo. Sino ba si Jesus sa inyo ngayon? Mga kapatid. Now that we heard about sino si Jesus, ano ang naging buhay niya, ano ang kaya niyang ipagkaloob sa bawat isa, ngayon, sino si Jesus? Hanggang sa pag-uwi nyo, tanungin niyo sarili niyo, sino si Jesus sa buhay mo ngayon? Sa iyo bilang personal, sa inyo bilang mag-asawa. Mamaya mag-sharing kayo, mag-grouping kayo mamaya. Anyway, at this point, I would like just to say something na kami po, we attended the same CLP 33 years ago. Ako po, ayaw ko nga umattend ng CLP. Kasi pag umattend ako dyan, mukhang magiging mabait ako. Pero true enough, mula nung kami umattend dito, everything changes. Everything changes. Our life change. And the Lord has continued to bless us. Patuloy kaming binibiyayaan at pinagpapala ng Diyos. Kaya muli mga kapatid, sabi ko nga, now that we learned and we know about Jesus more, nakilala na natin, sino siya? Ano kaya niyang ibigay sa atin? Anong kaya niyang ipagkaloob sa bawat isa? Now, iniimbitahan tayo ng ating Panginoong Hesus bilang kaibigan, bilang magkaroon tayo ng isang personal na relasyon sa ating Diyos. Yung bang Diyos na pwede mong lapitan anytime. Yung Diyos na pwede mong tawagin. Hindi lang dahil may problema ka, kundi dahil sa kahit anong oras, Panginoon, tulungan mo naman ako mamili dito. Panginoon, eto, simple-simple. Minsan, pupunta kami sa SM, dala ko yung aming sasakyan, tapos walang parking. Lord, tulungan mo naman kami. Sana magkaroon po ng parking. All of a sudden, biglang may aalis.
at bigla may papapark. Diba? Bagas, hindi mo dapat na kailangan itawag ko sa kanya. Pero minsan, in those little things, the Lord has answered our prayers. Diba? Parking lang yun. Yung parking, pinagkaloob eh. Yung pang napakabigat na hinaharap mo ngayon. So, syempre, tatanungin din kayo, now that you know about Jesus, nakilala niyo si Jesus, kaya mo ba siyang tanggapin sa buhay mo? Kaya mo bang hayaan ang Panginoon na maging kaisa ka sa buhay mo? Those are the questions that you need to answer. Okay? And the Lord knows who you are. Sino ka? Kilala ka niya eh. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Humingi ka, ikaw ay bibigyan. Kumato ka, ikaw ay bibigyan. Tingnan mo raw ang mga ibon. Malayang lumilipad, malayang nagagawa ang gusto nila. Tingnan mo ang mga bulaklak. Kay kukulay, kay gaganda. Wala naman nagbibihis sa kanila. Ikaw pa kaya na aking anak? Kahit ang hibla ng iyong buhok, alam niya kung ilan. Bilang niya, lalo na yung akin. Konti na lang yan. Dati bangs yan eh. Ngayon bang na lang eh. Wala nang S. Eh, hindi ako kumakain ng panutse eh. Kaya kanina naglalakad kami naalala ko kanina naglalakad kami kahapon, sa Tagaytay eh. May nag-alok sa akin. Pabili na po kayo ng espasol. Saka po, meron pong panutsa. Naku, ayoko niyan. Pero anyway, mga kasama, again, di ba? Kilala niya tayo, alam niya kung ano kailangan namin. Kung yung hibla ng aking buhok, alam niya. Yung inyo, kahit gaano kakapal ang buhok niyo, alam na alam niya kung ano kailangan. Alam na alam niya kung sino kayo. Di ba? Ikaw pa kaya? Kung yung mga ibon, malayang nabubuhay pa din sa kabila ng lahat. Yung mga bulaklak, walang nagbibihis, pero kayo ganda. Ikaw pa kaya? Ikaw na nilalang ng Diyos, nakawangis niya. Kamukha ka ng Diyos. Di ba yung God's love? Sabi doon, mahal na mahal tayo Diyos, nilalang tayo, nakawangis ni Kristo, nakawangis ng ating Panginoon. Pagkatapos niyang lalangin ang mga hayop, nung nilalang niya ang tao, sabi niya, paano kaya kung gagawin ang taong ito? Katatapos ko lang gawin ng unggoy, yung elepante, at kung ano-ano pang hayop. Pero pagdating ng tao, sabi niya, gusto ko ang taong to kamukha mo. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Ikaw, mahal mo ba ang Diyos? And now you're being asked again, sino si Jesus sa inyo? Now that you know about Jesus, more about Jesus, tatanggapin mo ba si Kristo sa buhay? And with that, I would like to invite everyone for a short prayer, mga kapatid. Lagay natin ang ating sarili sa presensya ng ating Panginoon. Magpupo tayo ng maayos. Kulang po kayo. At ilaan natin ang ating pagkakataon ito, maikling panalangin sa ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin. Na kami po'y nakapakinig at naging kaisa sa pagtitipong ito. Salamat, Lord. Pinakilala mo ang sarili mo sa amin. Salamat, Panginoon. Nalaman namin kung gaano mo kami kamahal, kung gaano mo kami kinikilala, at gaano mo kami mamahalin sa kabila ng lahat. Panginoon, sa pagkakataong ito, nakilala ka namin. Sana lalo ka pa namin makilala sa buhay namin. Sana hayaan mong mamuhay ka sa amin at hayaan mong ikaw ay makilala pa namin higit. Panginoon, alam namin ang kaya mong gawin sa bawat isa. Alam namin na gusto mo kaming maging masaya, gusto mo kaming maging maligaya, gusto mo kaming maging karapat-dapat na tumanggap ng mga biyaya na nanggaling sa iyo. Panginoon,
Sana po, lagi mo kaming tulungan at lagi mo kaming paalalahanan sa mga pagkakataon, lalo na sa oras na kami hirap at kami gipit at minsan hindi namin nakikita ang pagmamahal sa isa't isa. Lagi mo kaming turuan na kilalanin ang iyong presensya sa aming asawa, sa aming mga anak, at sa mga taong nakapaligid sa amin. Pagtibayin mo kami, higit sa lahat sa aming pananampalataya, at lagi mo kaming dabayan sa lahat ng oras. Ito'y aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po! Salamat! Yan po, no? Salamat po sa pinadalang mensahero ni Lord sa pamamagitan po ni Brother Mulong at Mrs. Lori Lebado. Ngayon naman po, bilang nakilala niyo na si Kristo, meron po kaming paririnig na isang reflection song sa inyo. Namnamin niyo po yung You Can Close Your Eyes. Namnamin niyo po yung liriko na itong kantang ito. At nawa, mas lalong makadagdag sa inyo ng pagkakilala kay Kristo. Ayan po, kakantahin po ng aming music team. Saglit lang po. Don't remember to take my place on this earth. Died for me to show me what I really want. You took it all and paid a price to set me free. My God, you did it all for me. Sweet affair to be praised, the Lord was sent to take my place. I realized that I could never give it up. So with a cry for this heart of mine, I lay it on, lay this life, and I pray, Lord, that it's your will, not mine. It's everything that you are to me. It's everything I hope for your grace. Give me still to praise this Lord. Lord, please have your way. Lord, have your way in me. Came from heaven to take my place. With a price to set me free. My God, you did it all for me. So we're prepared to be praised, for Lord sent to take my place. I realized that I could never give enough. So with a cry for this heart of mine, I lay it on, lay this life, and I pray, Lord, that it's your will, not mine. It's everything that you are to me. It's everything I hope for your grace. Give me still to praise this Lord.
Lord, please have your way. Lord, have your way in me. This heart belongs to you, Jesus. 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 So everything that you are to me is everything out for your grace. If it's still to praise the storm, Lord, please have your way. Lord, have your way. It's everything you are to me. Is everything out for your grace. If it's still to praise the storm, Lord, please have your way. Have your way in me. Yan po, no?